Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 621. Huwag kang mag-alala, manatiling malapit sa akin sa ilang mga araw na ito. Kusang loob sila. Lumahok sa kaganapan kahapon kaya hindi nila maipaliwanag ang kanilang mga aksyon kung sila. Patayin ka. Napangiti si Ivan. Sa kabutihang palad hindi alam ni Faye na pinapakain mo siya. Poison. Kung alam niya ang tungkol dito, hindi niya ito maituturing na marami pang iba. Mga bagay. Ano? Si Faye ay lasing ang lason. Isang pag-agos ng hindi nabuong. Nagsimulang kumalat ang kagalakan sa bawat pulgada ng pagkatao ni Ken nang marinig niya ang piraso ng impormasyon na ito. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na siya ang magkakaroon. Si Selena minsan ay wala sa larawan si Faye. Naghintay siya para sa araw na ito para sa A. Napakatagal na oras. Una siyang nag-aalala na mabibigo si Zina dahil si Faye ay sa halip matalino at maaaring mahuli sa kung ano ang pinaplano ni Zina. Hindi siya kailanman naisip na magtagumpay si Zina sa pagpapakain kay Faye ng lason ng wala. Nahuli. Oo. Paano iyon, batang Master Clark? Maaasahan ba ako? Nakita ni Zina. Paano nagpapagaan ang ekspresyon ni Ken pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa kanyang tagumpay? Mukhang nasasabik ka. Hindi ba sa palagay mo dapat mo akong gantimpalaan ng maayos? Ken. Nagkaroon ng isang mahigpit na ngiti sa kanyang mukha. Ilang iba pang oras, mabilis niyang tinanggal. Ako. Tiyak na tretuhin ka sa isang pagkain sa ibang araw. Huwag kalimutan ang pangakong ito. Sa iyo, ang masiglang Zina ay kumala sa kanya. Oo. Paano mo pinamamahalaan? Upang gawin ito, sabihin sa amin ang tungkol sa mga detalye. Hindi pa rin alam ni Neil ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, kaya sasabihin ko sa kanya ang lahat tungkol dito. Tiyak na siya ay nasa ibabaw ng buwan. Kapag naririnig niya ang tungkol dito, masayang-masaya si Ken na halos mag-bust out siya ng sayaw. Sige, narito kung paano ito bumaba, nagsimula si Zina, at isinalin niya ang buong kwento sa kanila. Magaling. Sinampal ni Ken ang kanyang hita matapos niyang marinig ang nangyari. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ito na hindi alam ni Faye na siya Nalason, siya ngayon. Haha, hindi niya alam na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Maghintay lang tayo at tingnan kung paano siya namatay pagkatapos ng buwang ito. Si Ivan nakahihigit sa kama na ginawaran ito habang nagsalita siya, tama iyon. Batang Master Clark. Sinabi ni Faye na nais niyang maghanda ng isang labis na kaarawan na pukawin ang buong bayan. Ang araw na iyon ay nangyayari sa araw ng kanyang kamatayan. Hindi ba? Isipin na magiging isang araw ng pagdiriwang para sa atin. Ang kaarawan ni Selena ay ang kanyang kamatayan. Anibersaryo. Nasasabik ako sa pag-iisip tungkol dito. Ito ay tulad ng isang drug. Na ang taong ito ay buhay pa rin ngayon. Nais ko talagang bumagsak siya sa lalong madaling panahon. Posibleng dumating ang matapat na tugon ni Ken na may disdain. Siya ay tunay. Ang pag-asa na si Faye ay sumuko sa lason ng mas mabilis. Tungkol doon, bata. Master Clark, mayroong isang paraan para maipasa ng maaga si Faye, nagsalita si Ivan pagkatapos ilang sandali sa kanyang sarili. Si Faye ay naghukay ng butas para sa kanyang sarili nang patayin niya ang batang master ng pamilya ng Xenos ng Sky Dragon City, Quill Xenos. Ang Xenos na ito. Ang pamilya ay isang malaking pamilya at mas malakas kaysa sa pamilyang Drake. Ngayon yan. Nalason si Faye, ang kanyang katawan ay magiging mahina sa paglipas ng panahon at ang kanyang labanan. Ang kakayahan ay magpapahina araw-araw. Ano ang ibig mong sabihin? Gumawa si Ken, ang kanyang. Ang puso ay tumalon sa kagalakan nang siya ay sumakay sa tren ng pag-iisip ni Ivan. Kabanata 622. Ito ay napakasimple. Ang batang Master Clark ay kailangan lamang magbayad ng pamilyang Xenos isang pagbisita at sabihin sa kanila kung paano pinatay ni Faye ang kanilang batang master. Sa ganoong paraan, malalaman ng pamilyang Xenos kung sino ang pumatay, ang nakipagsabuatan kay Ivan. Si Faye ay may isang hindi mapag-aalinlanganan malakas na kapangyarihan ng labanan, ngunit ngayon na siya ay lason, maaari kang magtanong ang pamilyang Xenos upang kumilos pagkatapos ng ilang araw. Sa ganoong paraan, ang kanilang mga pagkakataon ang pagtagumpay sa pagkuha kahit ay tataas, Shemed Ivan kasama ang A. Nonchalant grin sa kanyang mukha. Siyempre, ito ay kung nagmamadali ka upang makita si Faye mamatay sa lalong madaling panahon.
Kung hindi ka, maaari kang maghintay at makita kung paano siya. Naghihirap mula sa lason. Ilang sandali si Ivan bago siya idinagdag, ako. Sa walang pagmamadali, talaga. Ang buong negosyo ng pamilyang Taylor ay nasa ilalim ng aking pamamahala at ang kumpanya ay nangangailangan sa akin ng higit pa kaysa sa dati. Sige, huli na. Tawagin ko si Neil at sabihin sa kanya ang tungkol dito sa ilang inumin. Nagsalita si Ken. Ito ay tiyak na gumawa ng isang mahusay na pag-uusap. Ang ngitisa. Ang mukha ni Ken ay hindi minsan ay nag-aalinlangan dahil alam niyang nalason si Fane. Minsan. Umalis siya sa ospital at pumasok sa kanyang sasakyan, umakyat si Ken kay Neil at inanyayahan siya. Out sa ilang inumin. Batang Master Clark, bakit mo ako tinatanong sa huli? Sa gabi, Huff Neil sa sandaling nakarating siya sa kanilang pulong. Siya ay naging. Sa ilalim ng panahon kani-kanina lamang habang si Fane ay lalong naging mahirap upang makitungo. Bukod dito, nagsimulang maniwala si Neil na siya at ang iba pa ay wala na. Pagkakataon na manalo sa puso ni Selena. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Taylor ay naging isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya at kinilala ng Old Master Taylor. Si Fane bilang manugang na pamilya ni Taylor. Ang katayuan ni Fane ay hindi mas mababa sa kanila. Habang nakilala siya sa Diyosa ng digmaan at naisave pa ang kanyang buhay. Bukod doon, alam nila na si Sharon George ay nagbabad ng damdamin para kay Fane. At pinalalim ng mga ito ang ganap na bagay sa bagay na magpakita sa iba. Upang kuskusin ang asin sa sugat, maraming tao sa bayang ito ang parin. Pinag-uusapan ang tungkol sa 7 kaarawan ni Old Master Taylor. Isang napakahusay na bagay. Isang napakasayang bagay. Nakakainis si Ken. Talaga, mga bagay na. Mabuti sa iyo ay maaaring hindi ganoon ang paraan sa akin. Napangiti si Neil. Parang na si Ken ay may pagbabago ng swerte at sinaktan ng ginto o kung ano man. Gayunpaman, ano ang ginawa? May kinalaman ito sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang positibo ni Ken ay magpapatuloy bilang. Iginiit niya, huwag kang mag-alala. Masaya ka lang kapag naririnig mo kung ano ako. Tungkol sa sasabihin. Tumigil dito si Ken bago sabihin, ngunit kailangan mong magbayad. Ang bayarin ngayong gabi. FCK. Hindi nagsalita si Neil. Batang Master Clark, kailan? Naging kuripot ka ba? Ikaw ang tumawag sa akin para sa inumin. At ngayon hinihiling mo sa akin na bayaran ang bayarin. Nararamdaman mo na ang pagbabayad ng bayarin. Ay sulit kapag alam mo kung ano ang tungkol dito. Malaki at mabuting balita din ito. Para sa iyo, ngumiti si Ken at naglakad sa loob. Siyempre, mabuti kung hindi ka nais malaman tungkol dito. Babayaran ko ang bayarin at hindi ko sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Sige. Sige. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin sa iyo. Nahuli mo ang aking pansin. At ngayon sinasabi mo sa akin na hindi mo ako sasabihin tungkol dito. Si Neil ay hindi nagsasalita. Halika, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Gusto ko talagang malaman kung ano ito upang maging masaya ako tungkol dito. Haha, ininom ni Fane ang lason na iyon. Uminom siya. Kalahati ng isang bote ng mineral na tubig na iyon. Sa palagay mo ba? Ang dami ng lason na kinuha niya ay sapat na. Nagsimulang tumawa si Ken ng malakas at tinapik ang balikat ni Neil. Paano ito? Masaya ka ba, kapatid? Panipi. Kabanata 623. Si Fane ay talagang uminom ng lason na iyon. Napakaganda nitong maging totoo para kay Neil bilang siya. Sinira ang isang mabagal na ngiti. FCK. Magandang balita iyon, sige. Nalason siya. Ito. Ang lason ay isang makapangyarihan at maaaring maging sanhi ng patuloy na pagpapahina ng kanyang katawan. Nang hindi niya alam ito, mamamatay siya ng malungkot pagkatapos ng isang buwan. Haha, paano? Tungkol dito, hindi masyadong maraming para sa iyo na magbayad para sa balita na ito, di ba? Sabi ni Ken As. Ang ngiti ay hindi kailanman umalis sa kanyang mukha. Siyempre hindi ito masyadong. Babayaran ko ito. F*6, namamatay na si Fane sa lalong madaling panahon. Ang mga Diyos ay dapat na nasa tabi ko ngayon. Neil. Tumawa ng maligaya. Ang isang plano ay nagsimulang bumalangkas sa loob ng isip ni Neil. Kapag Fane ay wala sa larawan, tatanungin niya si Ken at alisin siya. Pagkatapos ng lahat, nakilala si Ken kay Selena sa pinakamahabang panahon at ginamit na magkaroon ng magandang relasyon kay Selena. Si Neil ay maganda at prepossessing. Ngunit wala siyang malalim na relasyon kay Selena tulad ni Ken. Michael ay ang hindi bababa sa kanyang pag-aalala, ang isang taba na baboy na tulad niya ay hindi kailanman makakakuha ng Selena.
Sa makatuwid, sa sandaling namatay si Fane, si Ken ay magkakaroon ng pinakamataas na posibilidad sa gitna ng tatlong humahabol. Walang takot si Neil hanggat si Ken ay wala sa larawan pagkatapos mawala si Fane. Maaari siyang gumamit ng pera at ang kanyang sariling tunay na puso sa manalo kay Selena. Siya ay labis na nabalisa matapos ang pagpasa ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang pagnanasa ay tiyak na magbabago sa mga saloobin ni Selena tungkol sa kanya. Siya ay tiyak na itatapon ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay uminom pa tayo ngayon. Dumating ang cool na ulo ni Ken. Sasabihin ko sa iyo ang mga detalye ng sitwasyon sa A. Beat. Ang Zina na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga bagay tulad nito. Siya talaga. Nakumpleto ang isang bagay na patuloy naming hindi pagtupad upang makumpleto. Oo, sagot. Si Neil, at lahat ay nagsasabi na ang mga bimbos ay pipi. Hindi ko naisip na Zina. Maaaring maging mabilis na witted at si Ivan upang magkaroon ng medyo magandang pananaw. Kami ay. Sa wakas ay tinanggal ang Fane. Ang kaguluhan ay nakakakuha ng pinakamahusay kay Neil habang inilabas niya ang kanyang cellphone at sinabing, hayaan akong tawagan si Ivan. Ang mas merrier. At maaari nating pretuhin ito bilang isang maagang pagdiriwang. Ito ang aming hapunan sa pagdiriwang. Panipi. Pinakamainam kung hindi mo tinawag ngayon si Ivan. Pinalo siya ni Fane, at siya. Ngayon sa ospital kasama si Zina na nag-aalaga sa kanya. Tumawa si Ken. Paano yun posible? Nagulat si Neil. Bakit siya binugbog? Maaari. Alam na ni Fane ang tungkol sa bagay na ito. Hindi yun tama, kung Fane. Alam na siya ay nalason, hindi ba niya hihilingin kay Ivan ang antidote? Hindi ba niya papatayin si Ivan kung wala siyang antidote? Huwag kang mag-alala, habang siya ay binugbog, hindi ito tungkol sa bagay na ito. Alam ni Fane tungkol sa kanya at Ben. At nalaman niya ang ilang mga bagay sa pagitan niya at Zina. Iyon ang dahilan kung bakit. Minsan, pumasok sila sa isang pribadong silid, naupo si Ken sa kanyang sarili at tinapik ang balikat ni Neil. Gawin. Nais mong mamatay si Fane ng mas maaga. Anong uri ng tanong iyon? Neil. Kinut siya. Siyempre gusto ko iyon. Nais kong patay na siya ngayon. Ako ay naghihintay ng matagal para sa araw na ito, ngunit ngayon, umaasa ako. Isang buwan, magiging siya. 6 na talampakan sa ilalim pagkatapos ng isang buwan. Ang mga mata ni Neil ay sumulyap sa pag-asa. Haha, ako. Natutuwa nang marinig iyon. Sa kasong iyon, sundan mo ako bukas sa isang lugar na tinatawag na Sky Dragon City. Chuckled at sinabi kay Neil tungkol sa kung paano pinatay ni Fane si Zenos. Ang batang master ng pamilya na si Quill Zenos ng Sky Dragon City. Natuwa si Neil. Nang marinig niya ito, mahusay. Maaga ulit bukas. Kung iyon ang kaso, ang lakas ni Fane ay bababa. Kaysa sa katotohanan na ang pamilyang Zenos. Ang mga masters ay sa halip malakas, siguradong siya ay isang goner. Ang dalawa sa kanila ay nasiyahan. Ang kanilang inumin sa nilalaman ng kanilang puso. Kinabukasan, nagdala sila ng maraming. Ang mga bodyguard kasama nila at umalis para sa Sky Dragon City ng umaga. Kabanata 624. Maraming mga kotse ang sumakay patungo sa Sky Dragon City sa susunod na araw. Sky Dragon. Ang lungsod ay medyo malayo sa gitnang lalawigan, kinuha silang 2 hanggang 3 mga oras upang makarating doon sa pamamagitan ng kotse. Si Neil, Ken at ang iba pa ay umabot. Ang labas ng Sky Dragon City bandang 12 sa tanghali. Lungsod ng Sky Dragon ay talagang 2 hanggang 3 beses na mas malaki kaysa sa gitnang lalawigan. Maraming makapangyarihan. Ngunit sa halip matinding mga tao ay nasa lungsod na ito, sa gayon si Neil at ang iba pa ay tinitiyak na nasa kanilang pinakamahusay na pag-uugali habang naglalakad sila sa dayuhang lungsod na ito. Sila natagpuan muna ang isang restoran at nagkaroon ng isang simpleng pagkain bago sila magsimulang magtanong sa paligid tungkol sa kung nasaan ang pamilyang Zenos. Ano, mayroong 2 Zenos. Mga pamilya dito. Ang isa ay napakalaki at ang iba ay walang kapangyarihan. Nagulat si Kensa. Ang impormasyong ibinigay ng isang passerby na kanilang tinatanong. Ngumiti ang passerby. Mapait. Oo, Ginoo. Dati ay 2 pamilyang Zenos dito, ngunit mayroon. Isa lang ang naiwan ngayon. May isang tao na pinunasan ang mas malaking pamilya Zenos, at ang kanilang mga pag-aari ay ibinebenta sa napakababang presyo. Ang taong ito ay umalis na. Sa palagay ko pupunta siya para sa gitnang lalawigan. Maaari bang magkaroon ng batang Master Quill? Galing sa pamilyang ito ng wiped out Zenos. Ken gulp? Hindi siya makapaniwala. Ang narinig niya lang. Ito ay tila masyadong nagkataon.
Nakarating na lang sila. Ang lugar na ito, ngunit nahaharap sila sa katotohanan na ang pamilyang Xenos ay naging tinanggal habang ang kanilang mga pag-aari ay ibinebenta sa isang mababang presyo. Oo, kayong mga lalaki. Alam Quill, nagulat ang passerby. Ang kanilang pamilya ay talagang napakahusay, ngunit tumawid sila sa isang tao na hindi nila dapat. Buntong hininga. Ano eh? Kakilakilabot na kapalaran. Tumahimik ang passerby dito bago siya magpapatuloy, gayunpaman. Ang taong ito ay may moral. Pinatay lamang niya ang mahahalagang figure at marshal. Mga artista sa pamilyang Xenos, ngunit ang karamihan sa mga manggagawa, anak, at matandang tao ay pinakawalan. Batang Master Clark, ano ang nangyayari? Paano ang Xenos? Ang pamilya ay mapupuksa kapag napakalakas nila. Bukod doon, ang taong ito ay bumalik na sa gitnang lalawigan. Hindi nagsalita si Neil, at kinuha niya isang malalim na paghinga pagkatapos ng pagmulto nito. Kabutihan mo ako, maaari ba iyon? Diyosa ng digmaan, pinunasan nila na Zex ang pamilyang Xenos. Naramdaman iyon ni Ken. Ito ay lubos na posible. Maaaring isipin ni Faye na ang pamilyang Xenos ay maghayganti sa kanilang nahulog batang master at dahil doon, hinanap ang Diyos ng digmaan upang wakasan ang kanilang pamilya. Maaaring gawin niya ito upang maiwasan problema sa hinaharap. Tumanggo si Neil. Posible ito. Sa kabila ng pagbabalik, ang pabor kay Faye dati, si Faye ay sa katunayan ay naisave ang Diyosa ng digmaan. Nagkaroon. Humingi si Faye ng tulong sa kanya, ang Diyosa ng digmaan ay hindi magkakaroon ng puso na lumiko. Siya pababa. Galit na galit si Ken. FCK. Ang Faye ay tunay na tuso at prognostic. Paano niya ito mahulaan? Wala siyang tunay na lakas, umaasa lamang sa iba na gawin ang kanyang maruming gawa. Hindi ba niya naramdaman iyon? Nakakagambala sa Diyosa ng digmaan at pag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras ay isang walang kahihiyan na bagay. Masyado na siya. Bakit niya gugustuhin ang kanyang dignidad kung siya nais bang manatiling buhay? Napabuntong hininga si Neil. Tila ang kanilang plano upang wakasan ang buhay ni Faye ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ay nabigo. Sirs, ano? Pareho kayong pinag-uusapan. Kumusta naman ang Diyosa ng digmaan? Kumusta naman? Quill. Natigilan ang passerby. Sa palagay mo ba ang Diyosa ng digmaan ay dito? Paano ito posible? Ang taong kumuha ng pamilyang Xenos ay isang napakalakas na taong may edad na tao. Agad na tumingin sina Neil at Ken. Bawat isa. Ano ito hindi bala na? Oo, isang tao. Narinig ko na siya. Isang napakalakas na hari ng digmaan, ngunit nakalimutan ko ang kanyang pangalan. Nagtataka ako kung paano ang pamilya Xenos ay nakakasakit sa isang hari ng digmaan. Dumating ang tugon ng passerby. Hari ng digmaan. Si Neil at Ken ay nag-alala pa. Ito ay lalabas. Kamay. Kabanata 625. Natahimik si Ken ng magandang segundo bago siya kumuha ng ilang daang box at ibinigay ito sa passerby. Salamat sa iyong oras, kapatid. Ito ay para bumili ka ng sigarilyo. Wow! Salamat, salamat, young master. Panipi. Masaya, ang lalaki ay nagpapasalamat na kumuha ng pera at lumakad palayo. Young master. Clark, bakit hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari? Tumingin si Neil kay Ken, na ay nasa harapan niya, at ipinagkaloob, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bumantong hininga si Ken. Ano ang magagawa natin? Lahat ng tao sa pamilyang Xenos ay patay, kaya maaari lamang natin bumalik sa gitnang lalawigan. Maswerte si Faye sa oras na ito, siya dodged isang kalamidad. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay lason. Haha, hindi rin tayo magkaroon ng antidote, at huli na sa oras na napansin niya ang isang bagay. Mali. Oo. Tila nasaktan ng batang master ng pamilya ng Xenos. Isang hari ng digmaan. Dapat ay nagalit na siya na makitungo sa gayong pag-atake. Ang pamilyang Xenos, surmised Neil. Siya ay walang awa, sige. Ano ang hindi namin? Asahan na ang hari ng digmaan na ito ay nakatulong sa magandang walang para sa walang kamali-mali. Panipi. Tumanggo rin si Ken. Ang batang Master Xenos na ito ay dapat mamatay, bagaman narinig ko mula kay Xena na inagaw pa niya si Fiona at ang kanyang sarili, na nais ng tatlo. Way kasama nila, ngunit pinamamahalaang ni Faye na makarating doon sa oras at pinatay ang bata. Master, bago ito nangyari. Oo. Maaaring masaktan niya ang uri ng digmaan. Anak na babae, at ang mga tao ay dumating na hinahanap siya pagkatapos nilang siyasatin kung ano nangyari.
Ang lahat ay bumalik sa gitnang lalawigan na inspired sa pagliko ng mga kaganapan. Matapos ang isang talakayan sa pagitan ng parehong mga kalalakihan, bumili sila ng ilang mga prutas. At nagpa siya na bisitahin si Ivan nang makarating sila sa gitnang lalawigan. Ito ay gabi nang makarating sila sa ospital. Batang Master Hugo at bata. Master Clark, bakit ka nandito? Blurted Zina nang biglang lalaki ang parehong lalaki. Lumitaw, naglalakad papunta sa kanya at Ivan. Oh, narito kami upang magbayad ng bata. Master Taylor isang pagbisita. Napangiti si Neil ng mapait bago umupo sa Ivan. Gilid. Nagpunta kami sa Sky Dragon City ngayon. Nakalulungkot, ang pamilyang Zenos ay nasaktan ng isang hari ng digmaan mula sa gitnang lalawigan, kaya bago pa man tayo makakaya hanapin ang pamilyang Zenos, hinanap na sila ng hari ng digmaan at pinatay ang buong pamilya. Dumaan kami sa lahat ng problemang iyon para lang maging nabigo. F*** me, Fane ay talagang F***king maswerteng. Si Ivan ay dumbstruck nang marinig niya ito. Huwag kailanman. Maaari lamang nating hintayin ito. Point. Mayroon kaming 28 higit pang mga araw. Hindi nasisiyahan si Ken. Siya. Plano upang mabilang ang mga 28 araw na ito. Si Ivan ay humagulgol sa kanyang mga saloobin para sa A. Samantalang, at isang smirk ang dahan-daang lumitaw sa kanyang mukha. Oh, tama. Hindi ba sinabi ni Fane? Nabibigyan niya si Selena ng isang labis na kaarawan ng kaarawan. Dahil ang taong ito ay mahilig. Gloat tungkol doon, bakit hindi natin mahihirapan ang mga bagay para sa kanya kaya titigil siya. Halfway. Sa lalong madaling panahon na intindihan ni Ken kung ano ang ibig sabihin ni Ivan. Sinasabi mo ba kami? Dapat isa publiko sa kanyang ngalan, at magiging mas mahusay ito kung ang lahat sa alam ng bayan ang tungkol dito. Tama iyon. Matalino talaga ang batang Master Clark. Kahit na iniisip mo ito, haha. Tumango si Ivan. Naisip ko ito, at posible ang pagsasupubliko sa kaganapang ito. Gayunpaman, ang iyong mga kopya ay dapat maging kaakit-akit. Maaari mong subukang gamitin ang mga tiyahin at hilingin sa kanila na tulungan na magpadala ng mga flyer. Ang iyong ngalan. Naniniwala ako na mabilis itong mahuli ng pansin ng lahat. Gayunpaman, tiyak na hindi ito sapat. Kailangan pa rin nating i-advertise ang kaganapan sa website ng parehong lungsod. Panipi. Kabanata 626. Sa susunod na araw, sina Fane at Selena ay nakatapos na ng agahan kung kailan. Lumakad papunta sila kay Ben. Bumaba ang ulo, tumahimik si Ben sa harap nila at para sa isang mabuti, din bago siya nagbulong, bayaw, kapatid na babae, mayroon ako isang bagay na sasabihin sa iyo. Maaari ba tayong makipag-usap sa labas? Tumingin sina Fane at Selena sa isa't isa at nagtaka kung napabuti ang kalagayan ni Ben. Tumango sila at naglakad sa labas kasama si Ben. Kapag sila ay lumakad sa labas ng bakuran, Ben pagkatapos nagsalita, inilaan kong makakuha ng trabaho ngunit hindi ako lubos na pinag-aralan, kaya hindi ako alam kung ano ang magagawa ko. Plano ko ang pagbubukas ng isang tindahan, ngunit wala ako pera. Tumahimik sandali si Ben bago niya itinaas ang kanyang ulo at pinatunayan. Ako ay isang tao, hindi isang talo sa mata ng iba. Gusto kong lumaki. Napagtanto ko ngayon. Ako ay naging isang kumpletong bastard na alam lamang na lokohin at kunin mga bagay na ipinagkaloob. Nang mahirap ang aming pamilya at ang aking kapatid na babae ay kumuha ng basurahan. Para lang kumita, kinuha ko ang pera na kinita mo para lamang maglaro ng video. Mga laro, sina Fane at Selena ay sumulyap sa bawat isa na napansin na mayroon si Ben. Matured magdamag. Nagawa niyang pagnilayan ang kanyang mga aksyon at sinuri ang mga ito. Maingat. Wala rin akong lakas upang masuntok ang taong nagnanakaw ng aking lover, Ben blurted. Hindi rin ako maaaring manalo ng away kay Ivan. Natawa si Ben A. Bitter tumawa, nang walang kasiyahan sa likod nito. Ito ay walang kahulugan. Bakit hindi? Nagsisimula ka ng isang negosyo. Inaalok si Fane pagkatapos ng maingat na pag-iisip. Maaari kong sponsor. Kahit na anong uri ng negosyo ang nais mong gawin, at hindi mo na kailangang nag-aalala tungkol sa pagbabayad sa akin pabalik. Kunin mo lang ang pera at bigyan ito. Fane. Hindi inaasahan na ibababa ni Ben ang kanyang alok na may pag-iling ng kanyang ulo. Hindi ako. Nais ang iyong pera. Mayroon kaming 2 Rolls-Royce Phantom na ibinigay sa amin ni Miss. Si Sharon dahil ang bayaw ay tumulong sa pagalingin ang kanyang kalagayan. Bilang ina ay pagkuha ng kanyang lisensya sa kotse, mag-iwan ng isa para sa kanya. Magbebenta ako ng minahan at kumuha ng pera.
Ito nais kong subukan ang pagpapatakbo ng isang internet cafe malapit sa bayan ng universidad. Sa tingin ko, na ang negosyong ito ay nababagay sa akin habang mahilig akong maglaro ng mga laro. Tumango si Selena. Ito ay medyo isang bagong kotse at binigyan ka ng regalo. Sige kung nais mong ibenta ito, ngunit tandaan na hindi ka magkakaroon ng kotse sa sandaling ibenta mo ito. Ngumiti si Ben. Huwag kang mag-alala, sis. Ang sasakyan ay bago at nagkakahalaga ng higit sa 7 milyon, kaya hindi ito maging isang isyo upang ibenta ito ng 6 na milyon. Magkakaroon pa rin ako ng pera na naiwan pagkatapos kong magtakda sa internet cafe, at sa oras na iyon, makakabili lang ako ng kotse sa 100,000 budget. Napagtanto ko ngayon na kailangan nating maging matipid kahit na tayo mayaman. At sa palagay ko dati akong nagplano kung paano tretuhin si Zina sa mga mas pinong bagay sa buhay. Haha, ngayon ay biro lang ito sa akin. Parehong tumango sina Fane at Selena. Narinig nila ang sasabihin ni Ben. Tila nagbago si Ben. Ang pagliko ng mga kaganapan, at ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Ang kotse ay iyo, kaya pakiramdam. Libreng gumawa ng anumang nais mo dito. Maging matapang at gawin ang anuman sa iyo. Nais gawin, tiniyak ni Selena habang tinapik niya ang balikat ng kanyang kapatid. Kahit na nawawalan ka ng pera, susuportahan ka pa rin ng iyong kapatid na babae at bayaw. Naisip pagkatapos ay naganap kay Fane habang siya ay nagsalita, sa pamamagitan ng paraan, Ben, huwag sabihin. Ina at tatay na nilason ako ni Zina. Ayokong alalahanin sila. Ako. Matapat na mabuti. Ang mga taong ito ay nakasisilaw sa araw nang naisip nila iyon. Maaari nila akong lason. Sige, bayaw. Matapat lahat ay kasalanan ko. Palagi kang nagsasabi sa akin ni sister tungkol dito, ngunit ako. Naisip siya bilang isang mabait at magandang tao. Hindi ko rin nais na harapin ang katotohanan. Na kung minsan, parang may mali sa kanya. Buntong hininga. Ito ay mas mabuti kung nakipaghiwalay ako sa kanya kanina. Ako ang halos nagkakahalaga. Kapatid na buhay ang kanyang buhay. Bumantong hininga si Ben at nagpunta sa kanyang sasakyan. Nakita ni Fane 2 bodyguard na naglalakad sa mga bakuran na hindi kalayuan sa kanila at kumaway. Sila, mabilis, ang kataas-taasang mandirigma ay tumatawag sa amin. Si Elaine ay masaya nang makita niya si Fane na kumakaway sa kanila. Si Orchid ay binaril si Elaine ng isang matalim glare. Siya, tahimik. Huwag mo siyang talakayin bilang kataas-taasang mandirigma at tawagan siya Master sa halip. Hindi ka ba masisira ng kataas-taasang mandirigma kung ang iba naririnig iyon? Maingat na tinitigan ni Elaine ang kanyang paligid. Kung alam ng iba iyon. Si Fane talaga ang kataas-taasang mandirigma, maaaring hindi makuha ni Fane ang mapayapang buhay na gusto niya. Kabanata 627. Ahem. Sister Orchid, sinabi mo ito ng 2 beses. Elaine bit back isang ngiti. Bago siya lumakad papunta kay Fane. Nahihiya si Orchid. Sinabi muna ito ni Elaine. Master, ano ang magagawa namin para sa iyo? Pupunta ka ba sa pamimili kasama ang iyong ginang? Kailangan mo ba ang aming proteksyon? Gosh si Elaine sa sandaling tumayo siya bago. Siya, ang aking bayaw ay lalabas upang gumawa ng isang bagay. Pareho kayong sundin. Siya at protektahan siya, dumating ang hindi inaasahang utos ni Fane. Nagulat si Ben. Nang marinig niya ito, hindi sa palagay ko may pangangailangan para dito. Ako ay isang tao. Bakit kailangan kong maprotektahan? Ito ay normal para sa ina at kapatid na dalhin 2 bodyguard sa kanila kapag lumabas sila, ngunit bakit kailangan kong dalhin mga bodyguard? Ito ay kakatwa. Hoy, tingnan ka. Mayroon kang isang bruise sa iyong noo at malinaw naman mula sa isang away. Gaano ka manggahas na sabihin na hindi ka kailangan mo ng proteksyon dahil ikaw ay isang tao. Sa palagay ko ikaw ang kailangan. Proteksyon ang pinaka. Kontra sa Elaine, pakiramdam na hindi pinapahalagahan at nakasimangot. Sa ang kataas-taasang mandirigma sa wakas ay nagtalaga ng ilang trabaho sa kanya kaya dapat siya kumpletuhin ito, kahit anong mangyari. Kailangan niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay pagganap. Hindi kailanman inisip ni Ben na ang isang bodyguard ay lalaban muli. Siya. Pinagsama ang kanyang mga mata sa kanya. Kung iyon ang kaso, hindi ko kailangan ng 2 babaeng bodyguard. Sumusunod sa akin, di ba? Hoy, nakatingin ka ba sa mga kababaihan? Elaine. Itinaas ang kanyang ulo at sinabi ng provocatively. Kung may kakayahan ka, makipaglaban sa akin. Kung manalo ka, hindi kita susundin.
Kung hindi man, dumidikit tayo sa plano ng master, ako ay. Pinapanood ka mula sa malayo at pinuprotektahan ka. Why ikaw ay isang bodyguard? Ako. Ako ay isang lalaki, at hindi ako makikipaglaban sa isang babae. Dumating ang tugon ni Ben, isang hindi tuwiran. Konsesyon sa babaeng bantay. Kita nyo, huwag lamang magsalita kung kailan ka. Hindi kaya. Sagot ni Elaine, tumawid ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Ako. Hindi makabuo ng isang comeback, agad na binuksan ni Ben ang pintuan ng kotse. At pumasok sa kotse. Parehong si Elaine at Orchid ay agad na sumakay sa kanyang sasakyan. Hayaan mo, batang Master Taylor. Bakit ka nakaupo sa tabi ko? Tinanggal si Ben nang umupo si Elaine sa upuan ng pasahero. Nang tumingin siya sa kanya. Malapit na, ang babaeng ito ay maganda at may isang mahusay na figure. Kasama ang seatbelt. Ang kanyang figure ay mukhang sexier. Ang kanyang mahaba, patas na mga binti ay lubos na kaakit-akit. Ben ay bahagyang napahiya kapag ang gayong kagandahan ay nakaupo sa tabi niya. Kaya paano kung umupo ako sa tabi mo? Hindi ito nakakaapekto sa iyong pagmamaneho. Inilipat siya ni Elaine. Do habang siya ay ngumisi ng pisngi. Hoy, sino ang tumama sa iyo? Gusto mo ba? Ako upang makatulong na maghiganti. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito ng libre. Panipi. Kabanata 628. Si Ben ay naabak sa malakas na alok ng babaeng ito, at may mahigpit siyang ngiti. Sa mukha niya, never mind, tumanggi siya. Kahit na gusto ko ng paghihiganti, ay. Dapat na gawin ito. Sige na, wala akong ideya na mayroon ka pa. Backbone. Pagkatapos ay hinagupit ni Elaine ang mga bagay at iminungkahi, kung iyon ang. Kaso, makakatulong ako sa iyo na lumakas tuwing libre ka. Sanayin kita ng mabuti. At ay upgrade ka, sa isang kahulugan. Ano sa palagay mo? Natahimik si Ben sa isang maikling. Sandali bago siya tumango, isang tanda ng kasunduan ito. Oo naman, ituturing ko ito. Pagtaas ng aking pisikal na fitness. Bumalik sa tirahan, Andrew at Fiona. Naglakad papunta kay Selena at Fane. Selena, saan napunta ang kapatid mo? Ginawa. Sumama talaga si Zina kay Ivan. Hindi kami makatulog kagabi. Dahil dito, natatakot kami na baka mawala ang isip at gawin ng iyong kapatid. Isang bagay na hanggal. Sumimangot si Fiona, nag-aalala na nakasulat sa buong mukha niya. Mula sa. Ang napansin ko, hindi man lang siya nag-agahan. Huwag kang mag-alala, ina. Tiniyak siya ni Selena, isang pantay na nakakumbinsi ng ngiti sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Ako. Pakiramdam na ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Isang magandang bagay. Ang kasintahan ng iyong kapatid. Sumama sa ibang lalaki at halos pinatay siya. Ang aming buong pamilya. Nag-aalala tungkol sa kanya, at sinabi mo na ito ay isang magandang bagay. Si Fiona ay hindi nagsasalita. Wala siyang ideya kung bakit sasabihin ni Selena na ganito. Haha, tulad ng A. Ang babae ay hindi kailanman naging sapat para sa aking kapatid. Sinabi ko sa kanya dati. Na si Zina lamang ay isang gold digger at ang kanyang mga koneksyon sa lipunan ay sa halip. Shady. Bukod doon, nagkaroon siya ng kadudad ang relasyon sa marami. Ang mga tao sa mga tulisan ng motor. Nakakahiya lang na wala sa iyo ang naniniwala sa. Ano ang sasabihin ko? Tumawa si Selena bago siya idinagdag, sa wakas ay sa wakas. Lumaki. Lumabas pa siya upang ibenta ang kanyang sasakyan. Ibenta ang kanyang sasakyan. Bakit gusto niya? Upang ibenta ito. Iyon ay isang napakamahal na Rolls-Royce Phantom. Nakakakuha si Fiona. Mas stupefied. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Ben. Bueno, nais ni brother na kumita ng kanyang sarili. Nais niyang ibenta ang kotse at buksan ang isang internet cafe. Ipinaliwanag ni Selena ang sitwasyon kina Fiona at Andrew. Fane. Nais na bigyan siya ng pera upang magsimula ng isang negosyo, ngunit tinanggihan niya ang alok ni Fane. Hindi ba ito parang mas matanda na siya ngayon? Tiyak. Ito. Sa wakas ay matured si Guy pagkatapos ng gayong suntok. Sana makapag-move on siya mula kay Zina. Di nagtagal. Tumango si Andrew sa kasiyahan, malinaw na nasiyahan sa bago ni Ben. Mindset. Mas mabuti na hindi ko makilala si Zina pagkatapos nito. Ang mapangahas na batang babae na ito. Sapat na upang mapangapi ang aking anak. Maraming beses ko siyang sinampal kung nakita ko na ulit siya. Nawala na siya sa oras na ito. Fiona, ang kanyang mga kamay sa kanyang hips bilang siya. Nagsalita. Ina, sinampal ko na siya. Kung hindi ito sapat upang masiyahan ka. Maaari mong sampelan ang lahat ng gusto mo sa susunod na makita mo siya. Nagkomento si Selena. Isang maliit na ngiti sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Sige, magtrabaho tayo. Ngumiti si Fane.
At hindi nagtagal ay umalis sila sa kanilang sasakyan upang magtrabaho, sa kalaunan ay naabot ni Fane ang tirahan ni Drake family at lumakad patungo sa villa ni Tanya. Ang huling bagay. Inaasahan niyang makita sina Tanya, Yvonne, at Sharon na naglalakad palabas mula sa villa. Minsan siya ay nasa pasukan. Nababaluktot si Fane nang makita Sharon. Ang babaeng ito ay madalas na bumibisita sa mga araw na ito. Siya ay malinaw na narito para sa kanya. Kabanata 629. Fane, narito ka na. Sobrang namiss kita. Agad na tumakbo si Sharon upang mag-feign at niyakap ang kanyang braso, inalog ito tulad ng ginawa niya. Agad na naramdaman ni Fane. May mali, halos lumipas na siya nang lumingon siya upang tumingin sa kanya. Gilid, bakit nagsusuot si Sharon ng isang malalim na damit na v-neck nang walang dahilan? Ito ay lubos. Malinaw na sinusubukan niyang akitin siya. Mas mahalaga, ang babaeng ito ay ginagawa ito ng may layunin. Halos nakadikit niya ang sarili laban sa kanyang braso at hinaplos laban dito ng walang tigil. Ang sino mang ibang tao ay mabibigo na hawakan ang kanyang sarili. Balik, talaga, bakit mo ako namimiss? Napangiti si Fane habang sinubukan niya upang itulak siya ng marahan. Pagkatapos ay lumakad siya pabalik at siniguro na mayroong isang magandang distansya sa pagitan ng dalawa. Kailangan ko ba ng dahilan upang makaligtaan ka? Pamumula. Seared sa mga pisngi ni Sharon. Ito ay, sa katunayan, ang ideya ni Yvonne, alam niyang walang nagustuhan ng tao. Dahil malinaw na ipinahayag ni Sharon ang kanyang damdamin. Para kay Fane, naisip ni Yvonne na maaari niyang itulak siya upang maging mas matapang. Maaari siyang magbihis sa isang paglalantad na paraan at kumilos ng labis. Bukod doon, si Yvonne din. Sinabi kay Sharon na dapat siyang laging malapit sa Fane upang dalhin sila ay mas malapit. Hindi nagsalita si Yvonne nang makita niya ito. Sitwasyon. Habang hiniling niya kay Sharon na maging aktibo, magbihis ng damit at kumuha. Mas malapit kay Fane, hindi niya inakala na pupunta si Sharon at latched papunta sa Fane na ganyan. Sa halip ay aktibo siya. Sana gumana ito, sabi ng napahiya si Tanya. Pareho silang ngumiti bago lumakad papunta kay Fane. Kasama. Ang kanyang ngiti ay nasa kanyang mukha pa rin, nagsimula si Tanya, Fane, pupunta kami sa pagkaraan ng amusement park. Tulad ng dati, dadalhin ka lang namin, at walang iba. Mga bodyguard, huwag kang mag-alala, babayaran ko ang lahat kung sasamahan mo ako upang maglaro. Hindi pa ako nakakapunta sa mga lugar na tulad nito, sabi ni Fane. Isang malabong ngiti, dahil nais ni Miss Tanya na pumunta, pagkatapos ay gumugol ako ng oras at samahan ng magandang ginang. Hindi masama. Hindi ko alam na ikaw, isang luma antik, alam kung paano purihin ang mga kababaihan. Si Tanya ay sa halip ay nasisiyahan kapag siya narinig ang pagpili ng mga salita ni Fane. Pinuri siya ni Fane bilang magandang ginang. Siya ba? Tunay na pakiramdam na siya ay maganda. Kung iyon ang kaso, may pagkakataon na siya ang pag-harboring ba ng isang bahagyang pagkabulok sa kanya. Kung alam ni Fane ang kanyang nonchalant. Ang mga salita ay nagdulot kay Tanya ang bata at magandang ginang na ito upang magkaroon ng hindi makatutuhanang mga pantasya, maaaring hindi siya masyadong nagsasalita na maaari niyang isuka ang dugo. Haha, matanda. Antik. Ako ba ay matanda na? Tumawa si Fane, ito ang kanyang unang pagkakataon na tinawag. Tulad nito, ibig kong sabihin ang iniisip mo. Hindi ko sinasabing matanda ka na. Tanya. Lihim na sumulyap kay Fane. Naalala niya ang oras na hindi sinasadya ng kanilang mga labi. Nakilala kapag sila ay nakikipagbuno, ang kanyang mga labi sa kanyang mga pula. Hindi nagkita ang mga labi nila. Minsan, ngunit 2 beses. Napakahiya niya tuwing naisip niya ang sandaling iyon, at ang kanyang puso ay matalo ng mas mabilis. Kinagat ni Tanya ang kanyang kaakit-akit na labi at idinagdag, sa totoo lang, bahagyang matatandang lalaki tulad mo ay may sapat na gulang at matatag na mga lalaki. Ang mga kalalakihan na ito ang pinakakaakit-akit. Ito ay noon nang naalala ni Fane ang oras nang uminom siya kasama si Yvonne, at sa parehong oras, nakita niya si Yvonne. Abashed face. Ang kanyang ekspresyon ay agad na naging kakaiba. Ang nangyari sa araw na iyon ay isang aksidente. Wala siyang ideya na ganyan mangyari. Nang makita niya ang pagpapalaglag ni Yvonne, posible na siya nahulog para sa kanya dahil sa nangyari noong gabing iyon. Kung iyon ang kaso, ito ay magiging nakakabagabag, at pinapagaan na siya ni Sharon. Hindi komportable. Paano mahawakan ito ni Fane kung pareho ang pakiramdam ni Yvonne? Paraan. Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Fane sa sandaling ito.
Kabanata 630. Oo, Tanya. Totoo ang sinasabi mo. Pakiramdam ko ay kaakit-akit siya at manly. Hindi ako mahuhulog para sa kanya sa unang paningin kung hindi siya. Nabigla ito sa kanila na si Tanya. Ay aakyat pa rin kay Fane kahit na pagkatapos niyang sinubukan na lumayo. Siya at tumingin sa kanya tulad ng isang nahuhumaling tagahanga. Parang dahan-dahan siya si Fane. Nawala ng isip, Miss Sharon, babae ka. Kailangan mong magkaroon ng nakareserba na sa loobin ng isang babae. Ito ang bahay ni Tanya, kaya niya lamang. Bigyan siya ng maayos na payo sa halip na habulin siya. Gayunpaman, tila mahirap para sa kanya na baguhin ang kanyang isip sa isang maikling panahon nang makita siya. Mga aktibong paraan. Talaga, sumimangot si Sharon. Kailangan ko bang ma-reserve? Will. Gusto mo ako kung nakalaan ako. Ngunit hindi ba sinabi ni Sister Yvonne na gusto ng mga lalaki? Mga aktibong babae. Sinabi pa niya sa akin na mahirap para sa mga kalalakihan na ituloy. Kababaihan, ngunit mas madali kung ang mga kababaihan ay humahabol sa mga kalalakihan. Biglang ang mukha ni Fane dumilim. Gaano ka katalino, Yvonne Drake? Itinuro mo pa ang mga tao. Paano makapasok sa isang relasyon, ha? Flabbergasted, si Yvonne ay mahigpit na nakabukas. Para kay Sharon at ungol, Sharon, bakit ka tanga? Mapahamak. Minsan. Napagtanto niya kung ano ang nangyari, sumagot si Sharon, paumanhin, ang aking masama. Ako ay walang pag-iingat at blurted lahat. Mabilis siyang idinagdag, magbabayad ako. Lahat mamaya kapag lumabas tayo upang maglaro. Magbabayad ako para sa pagkain at ang libangan. Mga tiket sa parke. Mas mahusay iyon. Tiniklap ni Yvonne ang kanyang mga braso sa kanya. Dibdib, sa loob ay nalulugod sa alok. Hayaan mo na, ang apat sa kanila. Kalaunan ay nakarating sa parke ng libangan. Hindi inisip ni Fane na makikita nila ang ilang mga tiyahin na naghahatid ng mga flyer sa sandaling nakapark ang kotse at naabot ang pasukan ni Park. Inihahatid nila ang mga flyer sa isang mainit na araw, dapat na mahirap. Alam ng apat sa kanila na ang mga taong ito ay may isang mahirap na trabaho. Sa gayon tinanggap nila ang flyer ng walang labis na pag-iisip. Inisip ni Fane na ito ay isang flyer tungkol sa mga aktibidad ng amusement park kaya binigyan lamang niya ito minsan over. Natigilan siya ng aktwal na hinukay niya ang nilalaman. Ano nangyayari? Tumingin din ang trio sa kanilang flyer sa sandaling napansin nila na si Fane ay nag-ugat sa lugar. Ito ba ay para sa totoo? Fane, romantiko ka. Nagdisenyo ka ba nito? Poster. Mayroong ilang mga romantikong larawan na hugis ng puso sa flyer, at may mga salitang na-type din. Asahan mo ito. 27 pang araw pa. Ang kaarawan ng Taylor families no. Isang kagandahan, Miss Selena Taylor. Ang diyosa ng tagapagligtas ng digmaan na si Fane Woods, ay gaganapin ang isang labis na kaarawan. Party sa 27 pang araw. Inaanyayahan namin ang lahat sa partido. Ganito ang mga salitang nakasulat sa mga flyer. Naiinggit ako kay Selena. Ito ay napaka-romantiko ng Fane. Itinataguyod niya ang kaarawan na tulad nito. Tumingin si Sharon sa ang mga flyer at tiningnan si Fane na may mga puso sa kanyang mga mata. Hindi lamang ikaw ay tao. Ngunit ikaw ay isang banayad at romantikong tao din. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.